pag-aaral po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. At alam po natin ang salita ng Diyos ang siya pong nagpapatibay sa ating pananampalataya po sa ating Panginoon. At ang salita ng Diyos ay nagko-convert po sa buhay po natin. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang tayo po ay maging masigla, no? At may kalakasan sa atin pong paglilingkod po, no, sa ating Panginoon. Ngayon po, dito po tayo ngayon mag-aralan sa ating binasa po kanina. Ng ating paksa ngayong umaga ay may kinalaman po sa tinatawag na successful materially but failure spiritually. Okay? Naging matagumpay ang kanyang mga kayamanang material sa kanyang buhay, ngunit ang kanyang spiritual ay failure, no? O spiritual bankrupt. No? Ibig sabihin, wala po ang kanyang buhay spiritual sa harapan po ng ating Panginoon. At ito po ay parabola po ng ating Panginoon. Dito po sa Luke chapter 12, mga kapatid, verse 16, anong sabi po dito ni Lord? No? Na kung saan ay kanya pong kausap po dito ang maraming tao at kasama po yung kanyang mga apostol during the time. No? At sabi po dito, and he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. No? Pag sinabi pong parable, ibig sabihin po, it is an earthly story with an heavenly meaning. No? Yan po ibig sabihin ng parable. Na ito po ay istorya dito po sa lupa, ngunit ito po ay may ibig sabihin makalangit. Okay? Okay, may ibig sabihin makalangit ang mga sinasabi po ng ating Panginoon. So, yun po ang ibig sabihin ng parable, mga kapatid. At dito po ay makita ho natin na ang tinutukoy po dito o ang nagtanong sa ating Panginoon, ito po yung mayaman sa mga material na bagay sa harapan po ng ating Panginoon. Okay? So, kahit man po siya ay mayaman, subalit nakita ho natin ang kanya pong tinatawag po na kamangmangan sa mga salita ng ating Panginoon. So, marami po ngayon yan, mga kapatid, no? Maraming tao ngayon, matalino sa mga bagay material, ngunit pagdating sa spiritual, okay, wala pong alam. Tama po? Spiritually bankrupt po sila, mga kapatid. Kaya ito din po ang ating pag-aaralan po ngayon, ayon po sa ibinabahagi po ng ating Panginoon during the time sa mga tao, no? Sapagkat siya po ay dinumog ng mga tao, and then kasama po yung kanyang mga apostol o kanyang mga disipulo during the time. Ngayon po, merong tatlong bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo, mga kapatid. Napakahalaga po ito sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, na ito po ay dapat po natin bigyan ng importansya po sa buhay po natin, bigyan po natin ng pansin sa buhay po natin, sapagkat alam po natin na ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan po sa lahat. Makapangyarihan po ba ang salita ng Diyos? Amen. Amen. Pastor, bakit makapangyarihan? Papel lang po yan. Biblia lang po. Tandaan po natin, lagi ko po sinasabi, ang Diyos at ang kanyang salita, konektado po yan. Amen po? Kasi kanya po ito salita no, na nabuo para po sa atin na mga anak po ng Diyos. No? Hindi po ito para sa mga hindi anak ng Diyos. Kasi pag hindi anak ng Diyos, baliwala sa kanya to salita ng Diyos. Amen po? Pag hindi po ligtas, baliwala sa kanya to. Sa kanya ang salita ng Diyos, kahangalan po yan. Basahin po natin. Aklat po ng 1 Corinthians, no? Meron po ditong binabanggit ang ating kapatid na Pablo
na yung pangangaral na salita ng Diyos sa kanila na mga hindi naligtas, no? Kamangmangan, sabi po dito, 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ang sabi po dito, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Tingnan niyo po mga kapatid, ha? Malinaw po na ang pangangaral daw sa krus, ibig sabihin, ang pangangaral sa ating Paiso Kristo, mga kapatid, ay sa mga napapahamak daw, kamangmangan po yan, walang kwenta sa kanila. Okay? Di po ba? May mga tao na galit kapag Panginoon ang ating babanggitin. Tama po? Galit kapag salita ng Diyos ang ating ibahagi. Pero tingnan nyo po, yung mga naligtas, ano po ang kanilang response? Ang mga naligtas, ito po. Sabi po dito, datapwat sa atin, sabi po ni Pablo, na mga naligtas, ay ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po ang salita ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang may-ari, pinakamakapangyarihan po sa lahat. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Kayo malaga yung gospel, yung scriptures, yung word of God, no? Sa buhay po natin. Kaya meron pong tatlong bagay na nais ko pong ibigay po sa inyo, mga kapatid. Tungkol po sa parabola ng ating Panginoon na kanya pong ibinahagi, mga minamahal. Una, makita ho natin sa Luke chapter 12, verse 16, mga kapatid. Okay? Verse 16 up to verse 18. Sabi po dito, and he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Tingnan niyo po. At nagsasaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Sinong siya? Yung ating Panginoon, na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Tingnan niyo po. Taong mayaman, ang kanyang lupa namumunga ng sagana. Tingnan niyo po ha, yun pong nangyari sa kanya during the time, no? Now, verse 17, ang sabi ho dito, and he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no room where is to bestow my fruits? At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Tingnan niyo po ha, sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. Ibig sabihin, napakarami po talaga, sagana po yung bunga ng kanyang lupain. Ibig sabihin talaga mayaman po siya, mga kapatid. Tingnan niyo po ha, verse 18, ano sabi? And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will be I bestow all my fruits and my goods. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Ibig sabihin, ang mayaman po ito, masinop. Masinop, di po ba? Kasi, ang lalagyan niya ay maliit, ang ginawa niya, nagpagawa pa siya ng malaki para makasya yung kanyang mga ani during the time. Pero ang problema, kung inyong napapansin sa ating binasa, verse 16 up to verse 17, puro ako lang ang binabanggit niya. Hindi kasama ang Panginoon. Tingnan niyo po, nakita niyo po mga kapatid. Nabasa niyo po ba ang verse 16 up to verse 18? Ito pong problema ng marami po ngayon, no? Ito pong tinatawag na self-centered planning. No? Marami po ngayon yan, mga Kristiyano. Self-centered planning, no? Gusto niya, sarili niya magpaplano, ayaw niyang kasama yung ating Panginoon. Di po ba sa binasa natin dito sa mayaman, wala naman sa kahit isa na binanggit, salamat sa Panginoon. Tama po? Wala po.
ang kanyang binabanggit dito lahat, ako, 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 ako. Marami po ngayon yan, puro ako, ako. Wala na po puwang ang ating Panginoon. Para bagang kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay without God. Hindi po, mga kapatid. Tandaan po natin, kailangan po natin yung Diyos. Amen po? Dapat i-recognize natin sa ating pong paglilingkod na ito na ang Diyos ay kailangan natin. I-acknowledge natin sa ating mga buhay na ang Diyos ay kailangan po natin. No? Sapagkat malinaw po na hindi po niya naisama yung ating Panginoon. Marami po ngayong tao niya na dahil sa kayamanan, baliwala na po yung Diyos sa buhay niya. No? Dahil po, ang kanyang isip, ang kanyang puso, nandun na po sa kanyang mga kayamanan o sa mga material na bagay na kanila pong ginagawa, mga kapatid. Alam niyo po ba na napakahalaga sa buhay po natin na dapat sa lahat na plano natin, kasama natin ang Diyos? Mahalaga po yun, mga kapatid. Mahalaga sa lahat na plano natin, kasama natin ang Diyos. Pastor, anong gagawin ko para masabi ko na kasama ko ang Diyos? Di panalangin mo sa Lord, tama? Di pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Sapagkat tandaan po natin, ang may-ari po ng lahat, the ultimate source of all things in this world, no other than is our God. Tama? Amen. Wala pong iba, mga kapatid. Ang may-ari yung source o pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay sa mundo pong ito, kundi ang ating Diyos, mga kapatid. Lakas natin, buhay natin, di po ba? Trabaho natin, negosyo natin, lahat po yan galing po sa ating Panginoon. Ipinagkaloob po yan ng Diyos sa atin. Amen po? Kaya po, dapat sa lahat natin na ginagawa, i-acknowledge po natin ang ating Panginoon. Sabi po dito sa aklat po ng, basahin po natin, aklat po ng Proverbs, mga kapatid, okay? Chapter 3, verse 5 up to verse 6. Sabi po dito, trust in the Lord with all thine heart. Ng buong puso natin. Okay? And lean not unto thine own understanding. Verse 6. In all thy ways, acknowledge Him. Tingnan niyo po sa lahat daw natin ng mga lakad, kilalanin natin ang Diyos. Amen po? Kilalanin natin ang Diyos dapat nandyan po yung Panginoon, sapagkat kung walang Panginoon sa atin, wala po tayong magagawa sa buhay po natin. Amen po? Kaya dapat sa lahat nating pinaplano, sa lahat nating ginagawa, kapatid, dapat kilalanin natin ang Diyos, i-acknowledge natin siya, na kung hindi dahil sa Kanya, hindi po naging ganito yung buhay po natin, hindi po tayo ngayon ay maaari pong tayo ay wala na sa mundong ito, pero dahil po sa biyaya po ng Diyos, tayo po ngayon ay malakas, masigla, at tayo po ngayon lahat ay patuloy po na naglilingkod sa ating Panginoon. Di po ba masarap maglingkod sa Diyos? Amen. Masarap magtrabaho, magnegosyo na kasama ang Panginoon, tama po? Amen. Masarap po, mga kapatid. Kaya i-acknowledge po natin siya, mga minamahal. No? In all thy ways, sa lahat mong mga lakad, ay kilalanin mo siya, i-acknowledge mo siya sa buhay mo, mga kapatid. At kanyang ituturo, no? Malinaw po, and He shall direct thy paths. Ituturo po niya, mga kapatid, sa atin ang mga landas. Siyempre, ay ituturo ni Lord sa atin yung tamang landas, hindi po yung maling landas. Okay? Si Lord po nagtuturo sa atin, lagi po ng kabutihan po para sa ating mga kapatid. Kahit kailan, si Lord po hindi nagtuturo ng kasamaan. Kaya nga po tayo ay lagi pong winawarningan ng ating Panginoon, pinalalahanan ng ating Panginoon, sapagkat siya po ay Diyos na
na palagi nagpapaalala sa atin at ayaw po ni Lord na tayo po ay mapahamak. Si Lord po ang ating supplier sa lahat ng ating pong mga pakailangan. Totoo po ba si Lord ang supplier? Amen. Siya po ang supplier, mga kapatid. Hindi ho mauubos-ubos ang kanyang supply. Hindi natutuyo yung kanyang supply. Hindi nawala yung kanyang biyaya. Nandyan po yan, mga kapatid. Okay? Kaya, sa ating paglilingkod na ito, napakahalaga na sa araw-araw natin na buhay, dapat yung puso natin puno ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay, mga kapatid. Basahin po natin sa aklat po ng Proverbs, chapter 16, mga kapatid. Verse 3, no? Proverbs, chapter 16, verse 3. Sabi po dito, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Tingnan niyo po, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatag. Mahalaga, iukol natin, i-commit natin. No? Sabihin natin sa ating Panginoon yung atin pong mga ginagawa, sapagkat tandaan po natin, bibigyan tayo ni Lord ng malawak na magandang kaunawaan, magandang kaalaman sa atin pong ginagawa sa mundo pong ito, mga minamahal. So ito pong mayamang ito ay nakita ho natin na puro tinuturo niya ang kanyang sarili. No? Puro I. Okay? Ako. Parang si Tulits. No? Naalala niyo si Tulits sa Patalastas? Ako. Di ba ba? So, nakita ho natin na mayaman nga siya, sagana nga siya, ngunit wala po siyang binabanggit o kinikilala na Diyos, mga kapatid. Yun pong nakakalungkot. No? Because of his self-centered planning, meron siyang plano sa kanyang sarili at hindi po kasama ang ating Panginoon. Okay? Yun po ang number one, self-centered planning. Pero hindi dapat. Sa ating bilang isang mananampalataya, dapat kasama lagi ang ating Panginoon. Amen po? Sa ating mga plano, tandaan po natin, sa ating pong pagpaplano, ngunit sa Diyos ang kasagutan. Okay? Next. Dito po sa, balikan po natin, ang aklat po ng Luke chapter 12, mga kapatid. Yun pong number one, self-centered planning. No? Sa Luke chapter 12, balikan po natin. Okay? Verse 19. Anong sabi po niya? Anong sabi po ng ating Panginoon sa mayaman? Sabi po dito, sa verse 19, okay? I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Tingnan niyo po. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kasi mayaman na siya, no? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Tingnan niyo po. No? Doon po pumapasok at tinatawag po na self-centered priority. Self-centered priority. Ang prioridad po niya, ito po yung kanyang mga kayamanan. Okay? Tandaan po natin sa ating paglilingkod, dapat ang prioridad po natin sa buhay po natin
yung ating Diyos. Amen po? Yung ating Diyos ang prioridad, ang kanyang gawain dapat, yung kanyang prioridad. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, no? Basta siya ay masaya siya, masagana siya, kumakain siya, umiinom siya, natuwa siya. Enjoy po niya ang buhay po niya mga kapatid. Ang problema, sa kanyang ginagawa, meron po siyang tinatawag na self-centered priority. Ang priority po niya, sarili niya. Kaya tingnan niyo po, maraming tao, wala nang panahon sa pagsamba. Puro na lang pagkikitaan. Tama? Gusto na lang lagi na kumita, kumain, uminom, maging masaya. Wala na pong panahon minsan yung ating Diyos. Paano naman yung ating Diyos? Tama po? Okay? Bukod po dito sa mayaman, maraming mga tao ngayon na pinaprioridad nila ang kanilang sarili para maging masaya, kumakain, umiinom, lahat nagagawa. Pero tingnan niyo po, mga kapatid, bukod sa mayaman, marami po ay nag-iipon na para bagang nagtatrabaho pero wala namang naiipon. No? Nag-iipon siya pero butas. Tama po? Kita niyo po yung yung lagayan ng fishnet, lagayan ng isda na net. Lagay na lagay, hindi niya alam butas pala. Parang ganun po ang kalagayan ng maraming Kristiyano po ngayon, mga kapatid. Okay? Bakit? Kasi po, hindi po niya pinaprioridad ang Diyos sa buhay po niya. Tandaan po natin, ano sabi po dito mga kapatid? Sa aklat po ng Matthew, basahin po natin ang Matthew chapter 6, verse 33. Okay? Sabi po dito ni Lord, but seek ye first the kingdom of God. Tingnan niyo po, ano daw unahin natin? Trabaho po ba? Kayamanan ba? Ano daw unahin natin? Sabi ni Lord, but seek ye first the kingdom of God. Dapat hanapin ninyo muna, unahin ninyo muna ang kanyang kaharian. Pag sinabing kaharian, ibig sabihin, yung kanyang ministry, yung kanyang gawain sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. That is number one priority dapat sa buhay po natin. Okay? Ano pa? And His righteousness, yung pattern ng Panginoon, ang kanyang katwiran. Anong kanyang katwiran? Saan po natin matagpuan ang kanyang katwiran? Sa kanyang mga salita. Amen po? Mga salita ng Diyos, kanyang katwiran ito. Hindi po natin katwiran. Katwiran po ito ng ating Panginoon, mga kapatid. Wala ho tayong sariling katwiran natin. Ang katwiran natin, puro po bagsak yan sa harapan ng ating Panginoon. Ano ang pangako ni Lord? And all these things shall be added unto you. Ang lahat na mga bagay na ito, sabi ni Lord, ay aking idaragdag sa iyo. Tignan niyo po mga kapatid. Kaya po, ang tunay po na naglilingkod sa ating Panginoon ay nandoon po yung kanyang mga pagkapala na binigay ng Diyos sa atin at lagi po siya naging kontento sa anumang mga blessing po ni Lord na binigay po sa Kanya. Yun po ang importante mga kapatid na makita ho natin. Hindi dapat prioridad ang buhay ho natin, sarili natin, kundi ang ating Panginoon, mga minamahal. Okay? Hindi ho nagpapasaya lang ang mga material na bagay. Amen po? Ang nagpapasaya po sa atin na tunay, genuine, totoo, na pagpapasaya sa atin, walang iba kundi ang ating Diyos. Ang presensya ng Panginoon sa buhay po natin
ang siyang nagpapasaya sa atin kasama po ng kanyang mga salita. Ano pang sabi? John chapter 15 verse 7. Anong sabi ho doon, mga kapatid? If ye abide in me, sabi ni Lord, and my word abides in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Tingnan niyo po. Kung kayo ay manatili sa akin at sa aking mga salita, sabi ni Lord, ibig sabihin, prioridad po talaga yung ating Diyos at ang kanyang mga salita, mga kapatid. Kaya, dapat bilang mananampalataya, paniwalaan natin yung pangako po ni Lord. Naniniwala ba tayo sa pangako ni Lord? Amen. Tandaan po natin ang mga pangako ni Lord ay tutuparin ng ating Panginoon, mga tinupad na o tutuparin pa yung pangako po ng ating Panginoong Diyos na buhay. At ang Diyos natin, mga kapatid, ay hindi po yan Diyos na sinungaling. Hindi po siya sinungaling, mga kapatid. Kaya po dapat ang prioridad po natin ay ang ating Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid, aklat po ng Psalms. Basahin po natin, no? Psalms chapter 100. Okay? Psalms chapter 100, verse 2. Ano sabi dito ng ating Panginoon sa pagitan po ni David? Serve the Lord with gladness. Sino daw ating paglingkuran na may kagalakan? Ang Panginoon. Tingnan niyo po, dapat may kagalakan yung ating paglilingkod sa Lord. Ano pang sabi? Come before His presence with singing. Kaya tayo maawit sa Lord. Kasama po yan ang ating paglilingkod sa Kanya, mga kapatid, na may kagalakan sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Tingnan po natin kung ano pong sinabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo doon po sa mga mayayaman. Basahin po natin, no? 1 Timothy chapter 6, verse 17 up to verse 18. Sabi po dito, charge them that are rich in this world, no? That they be not high-minded, nor trust in the uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Sino ang nagbibigay ng kayamanan? Si Lord. Para tayo ay magkaroon ng kagalakan sa ating Panginoon. Ang mayayaman sa sanglibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ano pa pong sabi sa verse 18? Ito po ang dapat nating gawin. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Dapat pala tayo maging mayaman sa mabuting gawa. Hindi masama. Tayo po ay payamanin po ni Lord. Masama pa mayaman? Hindi. Ang masama sa mayayaman, mga kapatid, malinaw ang sabi po ni Lord, na ang sabi niya ay pagbilinan sila na huwag magsipagmataas ang kanilang mga kaisipan. Okay? Sapagkat, tandaan po natin na ang kayamanang hindi nanatili, dapat hindi po natin yan pinagmamalaki. Amen po?
manapay, mga kapatid. Dapat sa Diyos tayo manatili. Sabi po ng banal na kasulatan na nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagagalak. Tingnan niyo po, mga kapatid. Malinaw po, si Lord po ang nagbibigay po sa atin ng mga bagay na ito sa buhay po natin. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Mahalaga pa rin yung pagbabahagi mo, pag-share mo ng mga blessing po ng ating Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid. Bakit? Kasi yung sa atin, lahat na yan, nasa atin ngayon, galing po sa ating Panginoon, mga kapatid. So, malinaw po. At ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Sa aklat po ng James chapter 5. Basahin po natin. Paalala po ng ating Panginoon. Sa aklat po ng James chapter 5, verse 1 up to verse 5. Sabi dito, "Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you." Magsiparito ngayon kayong mayayaman. Kayo'y magsitangis at magsihagulhol dahil sa mga karanitaan ninyong sa inyo'y darating. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ibig sabihin, temporary lang po ang kayamanan. Amen? Verse 2, "Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten." Ang iyong mga kayamanan ay mga bulok, at ang inyong mga damit ay ningat ng tanga. Ano po yung tanga? Sa ibang salita? Ipis. Inangat-ngat ng ipis. No? Tingnan niyo po, pagka may ipis tayo sa bahay natin, doon sa mga damit, di ba ang mga damit na bubutas-butas? Kinakain po yan, mga kapatid. Inangat-ngat. Verse 3, "Your gold and silver is conquered. No? And the rest of them shall be witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have hid treasure together for the last days." Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at ang mga kalawang na ito ay siya magiging patutuo laban sa inyo, at gaya ng apoy na lalumunin ang iyong laman. Ganon po ba mangyari sa tao? Lalamunin bang laman natin sa lupa? Yes. Kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Verse 4. Sabi ho dito, "Behold, the hire of the laborers who have reaped down your fields, which is of you kept back by proud, crieth, and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth." Verse 5, "Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton. Ye have nourished your hearts as in a day of slaughter." Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagalak. Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Di po ba? Pagka ang taong mayaman ay wala po yung kinakatakutan kasi mayaman siya. Kaya niyang bayaran ang lahat. Tama po? Pero ito po yung sabi ng ating Panginoon, mga kapatid. At yan pong kayamanan na yan, temporary lang po yan, mga kapatid. Basahin po natin aklat po ng Job. Naalala niyo po si Job? Maraming kayamanan si Job. Pero may sinabi po si Job, mga kapatid. Job chapter 1 verse 21. Kasi naranasan po ni Job. Sabi ni Job, and said, "Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord
hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Tingnan nyo. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Lahat ba tayo hubad nung pinanganak? Wala naman tayong damit nung pinanganak eh. Wala tayong dala-dala. Di ba? Ang tutungan yan nung bagong panganak ka, hindi mo kagustuhan yan, mapunta ka ng kabanatuan. Tama? Tama mo? Sa sinapupunan pa tayo ng ina natin, hindi natin gusto na tayo ay dito sa Pilipinas. Sinong may gusto? Si Lord. Hindi po ikaw. Di ba? Ganun po kabuti yung ating Panginoon na dapat po natin makita. Kaya sabi po ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata na aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay. At ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Si Lord po ang nagbigay sa kanya ng kayamanan. Si Lord din po ang nag-alis. Ibig sabihin po, sa mundong ito, sa lahat ng mga bagay sa mundong ito, lahat po yan, temporary lang. Amen po? Kayang kunin niya ni Lord ang kanyang ibinigay sa atin. Maging ang buhay natin, kaya kunin ni Lord po yan. Amen po? Wala tayong magawa, kahit sino. Kahit sino mang mayaman. Di po ba? Oh. Si Marcos nga, napakayaman, pero hindi niya nadugtungan ang kanyang buhay. Di po ba? Oh, sabi naman ng iba, bakit si Marcos hindi nabubulok? Grabe ang gamot Paano mabubulok yan? Di ba? Oh. Suportado ng pera, pero patay siya, tama? Hindi siya buhay. Oh, tingnan niyo po mga kapatid. So malinaw po yan. Natin po dapat makita na ang lahat na sa atin ay galing po sa Panginoon. Yaman galing sa Panginoon, dapat po nating paglingkuran ang Diyos. Amen? Amen. Dapat ang susuklian natin ang Diyos ng ating paglilingkod. Dahil lahat pong yan sa atin, galing po sa Panginoon. Kaya niyang kunin lahat yan, mga kapatid, wala kang magawa. Di ba? Wala naman talaga magawang tao kahit anong gagawin. Maglupasay ka man dyan. Pagka yun na ay mangyayari sa buhay mo, nakunin na ng Panginoon o sinuman sa pamilya natin, o sinuman mga mag-anak natin. Realidad po yan nangyari sa atin. Mga kapatid, wala po tayong magagawa sapagkat ang lahat ng yan ay bigay lamang po sa atin ng ating Panginoon. Katiwala lang po tayo ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Stewards lang po tayo lahat ng ating Panginoon. Kaya yung pinakatiwala ng Diyos sa atin lahat na ito, sa buhay po natin, dapat atin pong ingatan. Amen po? Dapat i-acknowledge natin lagi, i-recognize natin lagi yung ating Panginoon sa atin pong paglilingkod na ito, mga minamahal. James chapter 4, basahin po natin mga kapatid. James chapter 4. Okay? Kaya sabi po dito ni Pablo o ni Santiago, mga kapatid, sa James chapter 4, verse 13. Okay? James chapter 4, verse 13, sabi po dito, no? Sa wikang Tagalog, magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doon 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Tingnan niyo po ito po'y pinapakita ng Diyos sa atin yung isang negosyante, no? Kasi siya ay mangangalakal at magtutubo. Verse 14, sabi po dito, kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Tingnan niyo po. Ano ang iyong buhay? Sabi ni Lord. What is your life? Tingnan niyo po mga kapatid. Ano ang ating buhay? Sabi po dito ni Lord, kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw pagdakay napapawi. Totoo po ba yung buhay natin? Yan po ang buhay natin, sabi ni Lord.
Sandali lang po tayo nagpapakita. Ang buhay natin katulad lang yan ng singaw, no? Ng usok, ng singaw ng sinaing, o anumang klaseng singaw, mga kapatid. Huwag lang pong singaw sa bibig. Kasi masakit po yan. Okay? Lahat na singaw, ang buhay natin katulad ng isang singaw na sa sandaling panahon, lumilitaw at pagdakay napapawi. Kasi si Lord ang nagbigay, si Lord ang kukuha. Tama po? Tandaan po natin yun, mga kapatid. Dapat handa po tayo dyan. Amen po? Handa tayo dapat alam po natin yan na Lord, ang buhay ko dito sa mundo ay iyo po ito. At ito po, ang buhay ko na ito, temporary lang po ito. Di po ba? Dapat ganun po yung kaisipan po natin, mga kapatid. Okay? Ano pa po sabi? Verse 15, sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Tingnan niyo po, kaya lagi natin dapat sabihin na sa kalooban ng Diyos, ako po ay buhay pa. Amen? Ito po sinasabi ni Lord. Kaya po napakabuti po ng ating Panginoon kasi niloob pa po niya na tayo ngayon malakas, masigla, buhay at tayo po'y nabubuhay ngayon at higit sa lahat naglilingkod sa ating Panginoon. Number 1, self-centered planning. Kita ho natin, mga kapatid, dapat hindi, kasama dapat ang Diyos. Pangalawa, self-centered priority. Dapat ang prioridad po natin ang Diyos. Hindi po ang anumang mga bagay sa mundo ito, mga kapatid. Pangalawa na lang yan, amen po? Pangalawa na lang dapat yung buhay natin, kung anong gagawin natin. Dapat ilagay natin sa puso natin, sa isip natin, na ang prioridad sa buhay po natin ay ang ating pong Panginoon, ang ating paglilingkod sa Kanya. Number 3, ito po ang problema. The serious problem ng isang mayaman. The serious problem ng isang mayaman, mga kapatid. Alam niyo po ba ang kayamanan ng mga tao sa mundo ito? Walang value yan, mga kapatid. Kasi ang may-ari niyan, ang Diyos eh. Tama po? Anytime, kaya niyang kunin po yan. Okay? So, yan po ang malaking problema ngayon, mga kapatid. Bakit? Ano po ba nangyari? Basahin po natin Luke chapter 12. No? Luke chapter 12, verse 20 up to verse 21 sa ating binasa kanina. Sabi mo dito, sa wikang Tagalog, datapwat sinabi sa kanya ng Diyos. Kanino sinabi? Sa mayaman. No? Ikaw na haling. Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin ang iyong buhay. Oh, tingnan niyo po, mga kapatid. Kukunin na daw ni Lord yung kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa. O, ano pa pong sabi dito, mga kapatid? At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa kanino kaya? Tingnan niyo po, may tanong pa po ang ating Panginoon, mga kapatid. Ito po yung tinatawag na serious problem. Seryosong problema ito, karamihan ngayon, ng mga mayayaman, hindi lamang po mayayaman, sa mga mayayaman ng mga bisyo at kasalanan sa mundo pong ito. Tingnan niyo po, mga kapatid. Okay? So ano pa po sabi dito, mga minamahal? Verse 21. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Tingnan niyo po. Kaya ang paksa natin, malinaw, successful materially, but failure is spiritually. Tingnan niyo po. Kasi wala ko siyang binabanggit na Diyos. Hindi niya in-acknowledge ang Panginoon. Binabypass niya ang salita ng Diyos, yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kanya.
Baliwala sa kanya dahil po sa kanyang kayamanan. Doon po siya nakatuon, mga kapatid. Pero dumating sa kanyang buhay ang seryosong problema. Tingnan niyo po, mga kapatid. Sabi ni Lord, ang buhay po ng mayaman po ito ay hingi na po ng ating Panginoon. Kunin na, ibig sabihin, ng ating Panginoon. Okay? Kunin na po ng ating Diyos. Kaya po, dito, mayaman po siya sa mga material na bagay, ngunit hindi po siya mayaman sa Diyos. Ibig sabihin, hindi siya mayaman tungkol sa paglilingkod, tungkol sa mga salita ng ating Panginoon, tungkol sa mga nais ng Panginoon sa kanyang buhay. Tungkol sa pagkaalam niya ng katotohanan ng mga salita ng ating Panginoon. Di bali na tayong mahirap material, basta tayo mayaman ng mga salita ng Diyos. Amen po? Amen. Di bali na yon, mga kapatid. God will provide. Si Lord po ang mag-provide sa atin. Huwag tayong mag-worry sa buhay po natin. Sapagkat tandaan po natin, ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Hindi ko po alam, maraming mga mananampalatayaan na talagang balisang-balisa, mga kapatid. No? Balisang-balisa sa buhay nila. Kaya busy-busy sila. Wala nang panahon sa Panginoon. Alam niyo po ba? May tinatawag din po silang Diyos, pero hindi po yan Diyos ng Biblia. Ang binabanggit nilang Diyos, mga kapatid, yung Diyos na hindi mayaman. Amen po? Yung Diyos na hindi may-ari ng buhay mo nila. Ang Diyos na ating paglikuran, mga kapatid. Sa banal na kasulatan, mayamang Diyos siya. Siya pong may-ari ng lahat ng mga bagay. Yung kanyang kayamanan, hindi natutuyo. Amen po? Yung kanyang mga kayamanan, mga kapatid, ay binabahagi po niya yan sa atin. Hindi po madamot ang Diyos natin. Amen po? Hindi po siya madamot. Lahat po yan i-provide ng ating Panginoon. Ang magalaga lamang, unahin po natin yung ating Diyos. Siya po ang ating prioridad. Dapat sa buhay po natin, mga minamahal. Kaya nga po, sa ating paglilingkod na ito, huwag tayong maging kontento na hindi tayo lumago. Kailangan lumago tayo, mga kapatid. Amen po? Kailangan dapat may natutunan tayo sa mga salita po ng Diyos. Kasi questionable po ang ating paglilingkod kung wala tayong natutunan na nalalaman sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay, sapagkat ang gusto ni Lord, utos ni Lord, na tayo po ay lumago. Utos ba ni Lord tayo lumago? Amen. 2 Peter chapter 3 verse 8, ano sabi? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kailangan tayong lumago, mga kapatid. Alamin dapat natin kung ano po ang mga sinasabi ng ating Panginoon. Okay? Kaya ang mga katotohanan ito ay hindi maiwasan natin pong may bahagi para marinig naman ng mga anak ng Diyos. Marinig naman ng mga wala sa tama at totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Katulad po nito, mga minamahal. Huwag tayong maging katulad lamang ng SSS. Yeah? Pero may pension dyan. Ano po yung SSS, mga kapatid? Ang tatlong S po, ito. Sit. Anong pangalawa? Save. Satisfy. Nakaupo lang siya. Upo siya kasi ligtas na siya. And then, satisfied na siya sa kanyang pag-upo. Hindi po ganon, mga kapatid. May gagawin tayo sa Panginoon. Amen po? Anong gagawin natin? Manalangin tayo, magbasa ng salita ng Diyos, patuloy tayo sa gawain ng ating Panginoon. Kailangan may action ang ating paglilingkod. Amen po? Hindi po pwede yan, mga minamahal, na tayo po ay hindi matuto ng mga aral po ng ating Panginoon. Pagka hindi naintindihan, itanong po hindi kay Soriano, itanong sa mga salita ng Diyos. Mga kapatid, tingnan ang salita ng Diyos.
usisahin ang mga salita ng Diyos. At tayo naman ay bukas na sumagot, no, ng mga salita ng ating Panginoon kung kinakailangan po sa ating paglilingkod na ito. Kaya po, tingnan niyo po mga kapatid, sa ating pinag-aralan po ngayon, 3 pong ito. Number 1, self-centered planning. Dapat hindi tayo sarili na tayo magplano. Kasama dapat ang Diyos. Amen po? Okay? Dapat lagi tayo manalangin na Lord, sa mga plano ko, nawa ay kayo po ang siyang magbigay ng katugunan at kasama po kayo sa mga plano pong ito, Lord, na dapat ko pong makamtan sa akin pong paglilingkod na ito. Pangalawa, self-centered priority. Dapat hindi ang dapat natin ang Diyos. Amen po? At pangatlo, serious problem. Ito yung ang lahat ng mga bagay sa buhay natin ay kukunin na ni Lord, babawiin na ni Lord. Dapat handa po tayo mga kapatid. Amen po? Handa ba tayo? Amen. Kahit ngayon, bukas, handa ba tayo? Amen. Handa tayo dapat. Kasi talaga tayo eh. Whether you like it or not, sa kalooban ng Diyos, kung anong kalooban niya, mangyayari po yun, mga kapatid. Ang malaga, maging matatag tayo sa lahat na aspeto ng buhay. Alam natin, sa buhay po natin, na ang nagbibigay ng buhay sa atin ng Diyos at ang nag-aalis ng buhay po natin ay ang ating Diyos sa iba't ibang klaseng kaparaanan o klaseng kamatayan na nais po ng ating Panginoon. Ang mahalaga lamang po mga kapatid na tayo po ay magpatuloy sa ating Panginoon. Alam niyo po ba ang paglilingkod sa Lord bago tayo magtapos? Dalawa pong mahalaga. Prosperity and success. Mahalaga ba yan sa buhay natin? Amen. Prosperity and success. Dapat successful ang ating spiritual na buhay at dapat masagana ang ating buhay dito sa mundo. Amen po? Yun pong dapat, kapatid. Okay? Matagumpay sa spiritual at maunlad na panaraan ng pamumuhay sa harapan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Katulad po ni Joshua, mga kapatid. Okay? Joshua chapter 1 verse 8. Ano sabi ni Joshua? Huwag kaligtaan na basahin ang aklat na ito araw at gabi upang matamo mo ang katagumpayan at kasaganaan sa buhay. Gusto ba natin masagana sa buhay? Amen. Maglingkod po tayo sa Diyos. Huwag natin kalimutan ang Diyos sa buhay natin. I-acknowledge natin siya lagi sa buhay po natin. At ang kasunod noon ay kasaganaan sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Nawa, mga kapatid, pinagpala po tayo ng mga salita ng Diyos at sa Diyos ang lahat ng karangalan at kalatian sa ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon. Tayo lahat po'y tumayo at tayo po'y awit sa Lord, mga kapatid.